Ito ang pinakamainit na balita ngayon mga kababayan, no? Posibleng masipa sa posisyon itong si Representative Franz Castro mga kababayan matapos sampahan ng kaso o ethics complaint sa Kamara ng mga ilang miyembro ng indigenous people communities. Kaugnay ito mga kababayan, no? Sa desisyon ng Tagum City Regional Trial Court na hinatulan itong si Franz Castro ng paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, paglabag sa Discrimination Act at exploitation mga kababayan, no? Dahil sa umano'y pang-aabuso sa ilang mga lumad sa isang rescue mission sa Davao del Norte noong 2018 mga kababayan. Nako, umalingasaw na mga kababayan, no? Ang tinatagong baho nitong si Franz Castro mga kababayan. Kung makagipit, makabintang at makapanira dito kay BP Sara Duterte, kala mo mga kababayan ay napakabuting tao. Yun pala'y isang demonyong mapang-abuso sa mga pobre nating kababayan. Kahit anong tago talaga mga kababayan, no? Ng mabahong usok, sisingaw at sisingaw talaga. Dapat dito kay Franz Castro mga kababayan ay tuluyang mabulok sa kulungan mga kababayan. So panoorin natin itong isinampang ethics complaint ng indigenous people mga kababayan. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay and Guting Dalyat Dausay, no? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro. Nako mga kababayan, no? Isuspinde at tanggalin etong si Franz Castro. Nako, karma na. Kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court. Convicted. Nako, itong mga binibintang niya kay Sara Duterte mga kababayan, no? Vice President Sara Duterte ay akusasyon pa lamang, pero itong si Franz Castro convicted na, dapat kulong na agad yan. And even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation. And if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamanobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin, no, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit, no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi inirespeto yung rights of the IP, no? Sabi mga kababayan, no? Napakabastos pala nitong si Franz Castro mga kababayan. In terms sa aming rights, kasi hindi niya hinirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan? Oo nga mga kababayan, no? Convicted na, tapos nakaupo pa rin, no? At yun nga, nag-iingay pa sa Kongreso mga kababayan ng mga akusasyon laban kay BP Sara Duterte. Dapat nakakulong na yung Franz Castro na yan. Na sa lahat, no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo,
Pangatlo, yung pag-discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung pag-serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa. Dapat talaga yung mapaalis na yan si Franz parang Castro. Iba talaga sa aming Convicted pala yan. sa aming Tapos customary nakaupo pa rin sa posisyon dyan sa Kamara. customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata yung si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Napakasakit. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Grabe. Ayun mga kababayan, no, nakakainsulto din naman talaga mga kababayan, no. May nilabas ng resulta at convicted nga itong si Franz Castro sa mga kasong isinampa, pero nakaupo pa rin sa Kongreso mga kababayan. Dapat sinipa na yan si Franz Castro at binigyan ng karampatang parusa, no? Napaka bastos pala nitong si Franz Castro at kahit anong tago niya ay umalingasaw pa rin yung baho niya mga kababayan. At ayun nga, sinisingil na siya ng karma ngayon at dapat aksyonan nito ng gobyerno mga kababayan. Ito mga kababayan, no, sumagot agad itong si Franz Castro dito at sinabi niya mga kababayan na baseless harassment lang daw umano yung mga kasong isinampa laban sa kanya. So ito, panoorin niyo ang kanyang sagot mga kababayan. By an indigenous group against her. The complaint against ACT Teachers Party List Representative Franz Castro was filed by lawyer Israelito Torion on behalf of leaders of the Ata Manobo tribe. The complaint stems from a July court ruling that convicted Castro and several others of violating the Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation Act. Castro believes the ethics complaint is a form of revenge for her participation in the congressional probes of the Nako, eto, revenge daw. Naku mga kababayan, no? Nakakatawa talaga itong si Franz Castro. Sabi niya mga kababayan, etong kinakaharap niya ngayong ethics complaint ay isang revenge lang di umano ni BP Sara Duterte dahil nga sa siwalat niya umano ng katiwalian ni BP Sara Duterte. Wala pa naman siyang napatunayan mga kababayan, no? The Duterte drug war and the alleged misuse of Vice President Duterte's confidential funds. Several activist groups give the Philippine Justice Department a list of alleged human rights violations committed during the So yun mga kababayan, grabe itong si Franz Castro talaga nakakahiya mga kababayan, no? Nagrason pa, no? Nakuha pang magrason mga kababayan, no? At sinabing harassment lamang, baseless harassment. Itong ethics complaints at resback lamang ito, no? Ng mga Duterte laban sa kanya. So yun mga kababayan, no? Anong masasabi mo dito sa kinakaharap ngayong kaso ni Representative Franz Castro mga kababayan? I-comment mo lang yan sa comment section below at huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng marami nating kababayan. Hanggang sa susunod natin na video mga kababayan, mag-ingat kayo lagi.